Good morning po sa bawat isa. Maraming salamat sa Lord for another Sunday na tayo po nagkasama-sama para mapakinggan po natin ang kanyang mga salita from the Holy Scripture. Napakaganda po ng binasa natin today dahil nakikita po natin dito yung saloobin ng Panginoon mismo. It was the Lord Jesus Christ na talagang nagsalita by this time and we must follow and hear His word. Ang sabi po sa binasa natin, kung sino man daw po ang nais sumunod sa ating Panginoon, kailangan daw muna, number 1, deny himself. Pangalawa, take up his cross. Pangatlo na lamang yung follow me. Kasi po pag tinanong natin ng tao, marami namang tao talaga naniniwala sa Diyos. Nasa Bible po, sabi sa Bible po, sabi rin ni Jesus Christ, yung mga magnanakaw nga, even though sila yung magnanakaw, mga kriminal, marunong pa rin silang gumawa ng kabutihan sa sarili ng pamilya. Kung sinasabi ng Lord, maraming taong nagsasabi sila, they believe in God, pero sa kanilang buhay naman hindi nakikita. Yun ang gustong linawan ngayon ng Panginoon sa atin. Hindi enough na sabihin natin na kapag tinanong tayo ng interviewer, what is your religion? At sasabihin natin Christian. That is not enough. Hindi enough yung sinasabi lamang ng pagiging Kristiyano. Kundi ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya rito, para sa atin, dapat daw, we must first deny ourselves. Pagkaitan muna natin yung ating mga sarili. Huwag nating unahin yung ating sarili, kundi kung ano yung para sa Diyos, para sa greater good, sang-ayon sa kanyang mga salita, yun ang unahin natin. Kasi normal sa tao, inuuna niya yung sarili niya, di ba? Sino hindi gumagawa nun? Sino hindi gumagawa nun? Even yung mga mayayaman, ang inuunan nila sarili nila. Hanggang sa mga mahihirap, ganun din, uunahin nila ang sarili nila. Even us. Magpapaka-ipokrito tayo kung sasabihin natin, hindi ko inuuna sarili ko. Sila muna, yung iba muna. We are not hypocrites here. Inaamin natin. Yun ang normal, yun ang norm sa atin bilang tao, unahin yung sarili natin. Ngayon, ang sabi ng Lord, yun ngayon ang unang hadlang for us to follow Him. Kasi to follow the Lord, di ba, kailangan kasi i-deny muna natin yung lahat ng gusto natin eh. Ano gusto natin? Laging nagpapahinga. Ano yung gusto natin? Laging mahaba ang tulog, laging masarap ang pagkain, busog na busog lagi, hindi enough yung pagtapos natin kumain, mayroon pang konting gutom, dapat busog na busog. Dapat lahat ng bagay sang-ayon sa oras natin, sa kapamaraanan natin, dapat komportable. Ayoko nung hindi comfortable. Mabuti nga ang gobyerno nagbigay ng modern jeep, ano? So yung mga ayaw magbiyahe ng naiinitan, napapawisan, o mag-modern jeep ka ngayon, merong AC. Pero nung araw, hindi naman tayo gano'n, di ba? Pero later on in life, habang lumalaon ng panahon, ang isa sa pinaglalaanan ng tao, yung pagiging komportable. Kaya kadalasan, kahit mahirap ang buhay, may aircon. Kadalasan, kahit mahirap ang buhay, di ba, may gadgets. Alam niyo po bang kaming nasa abroad, minsan nagugulat kami, mas magaganda pa yung gadgets ng mga Pilipinong nasa Pilipinas kesa sa amin na nasa abroad. Nagugulat kami. Sa kaya kinukuha ng mga Pilipino yung mga pinambibili nila ng mga gadgets na nagkakahalaga ng 50,000, 100,000, nasa Pilipinas lang naman sila. Samantalang tayo nasa abroad, since pinapadala natin lahat, kami na ngayon ang bumibili na yung mga simple lang. Kaya po tama po yun, bayani rin po ang mga nag-abroad. Kasi po maliit na porsyento lang ang naiiwan sa amin. To the point, ang nabibili lang namin, yung pinakamura, siyempre. Pero bukod doon ka magtataka. Kung sino pa yung nasa Pilipinas, sila yung mas magaganda ang mga gadgets. Simply because, yun ang mundo ngayon eh. Ako nga po, meron pa akong Nokia na luma. Nakatago yun, alam ni Joy. And I'm really, really willing na yun ang gamitin ko. Kasi ang baterya nun, pang 1 buwan. Pag nalaglag yun, hindi nababasag yun. Meron pa ako dyan. Hindi ko itinatapon yun. At mas safe pang ang gamitin yun ngayon kaysa sa mga modern gadgets, di ba? Sa mga modern gadgets na nagbibigay ng comfort sa atin, sino nang biglang agawin. At yan nangyayari ngayon, nagiging tampulan niya ng krimen, ng mga kriminal. Pero anyway, ang point kasi natin dito, yun kasi mga bagay na hindi natin kayang i-give up kaagad kasi it gives us comfort. Lagi tayong nakasunod sa anumang modelong meron
sa mga panahon sa ngayon. Hindi lamang yon, ang sabi ng Lord, una, i-deny mo yung sarili mo, lahat ng luho mo, i-deny mo muna. Kasi hindi uubra sa pagsunod sa Diyos, yung meron tayong mga luho na inuuna. May AC ba dyan sa church na yan? Dadalo ako kapag may AC. Alam niyo po ba na true story yung ganun? Pag niyaya mo minsan ng isang tao, ang unang aalamin, malapit ba yan? Di ba? Malapit lang ba yan? Ano pa? Meron bang AC? Kasi mainit ang panahon ngayon. Sa abroad po, meron bang susundo sa akin sa kamaghahatid? At yung iba, extreme, meron bang pagkain after? Kasi po, ito po, eksena sa abroad. Sa abroad po kasi, kada matatapos na lang yung gagawain, may pagkain. Kasi una, afford kasi. Pangalawa, kasi karamihan doon, after ng gawain po kasi may pasok pa. So, naglalunch na rin sila bago man lang tumuloy sa paghanap buhay. Mapalad po tayo sa church na ito, sa ating maliit na church, afford natin yun kahit pa paano. Pero I think, majority ng mga churches sa Pilipinas, pag uwi, saka pa lang kakain, di ba? Magluluto pa lang, saka pa lang kakain, and so on and so forth. Ngayon sa atin, mapalad po tayo, meron pinoprovide ng Panginoon through you. Kasi po, lahat naman po ng pinagsasaluhan natin nanggaling din sa inyo. Di ba? At of course, number one, nanggaling sa ating Panginoon. Tapos daw po, ang pagsunod sa Panginoon, dapat meron daw cross na dala-dala. Yung sinasabi ng Panginoon, kapag sumunod ka sa akin, alalahanin mo anak, meron kang gagawin for me. Yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? Come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. At yan daw sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot kasi I am gentle, mabait akong teacher. Hindi lamang yun, my burden is light. Iibibigay ko sa yung burden, magaang lang yun. Kasi yung kabuuan ng kabigatan, ako na mismo ang tumapos doon through the cross doon sa Calvary. Yung pong cross sa Calvary, isipin po ninyo, hindi na natin kailangang dalhin yun sa buhay natin. Alam niyo po ba mga kapatid, kung si Jesus Christ po hindi niya pinasan yung cross nating lahat, mas mahirap po ang buhay natin ngayon. At yung hirap na nararanasan natin, sabi ng Panginoon, yan pa nga yung pinakamagaang. Ginawa ko na yung 99% na napakabigat, o let's say 100% actually, yung hindi nyo kayang gawin, yung napakabigat for you to do, ginawa ko na. So yung magaang na lang sa inyo ngayon. And what is that very, very light burden na binigay sa ating Panginoon? To share His words. Ibahagi niyong aking mga salita, i-share ninyong aking pangalan, ikwento ninyo yung mga ginawa ko para sa inyong lahat. Yun yung sinasabi ng Lord na cross na ibinigay sa atin. Because my burden is light at yun na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung sinasabi rito. All of us, kung tayo tunay na Kristiyano, dapat meron tayong cross na magaang light burden na dinadala every day in the name of the Lord Jesus Christ. And that is again, to share His gospel and to show the love of God sa lahat. At ulitin po natin, last time na ikwento ko po sa inyo, kung hindi natin kaya magsalita, mag-text tayo. Ngayon naman kasi doon tayo mahusay . Kaya nga sabi nila, lumalaki na rin yung mga thumbs ng mga tao ngayon. Dari ng panahon, magano na kalakihan. Kasi yun na lang ang ginagamit natin . Chatting, chat. Diba? Magpapapanik ng tubig sa taas, chat din yun. Wala nga nang halos sumisigaw . Message na rin yun. Ang Word of God, gamitin natin doon. Diba? Yung social media na yan, gamitin natin para makabahagi tayo doon sa very, very light burden na iniwan sa atin ng Panginoon. So, take up your cross daily at saka pa lamang daw tayo pwedeng sumunod sa Kanya. Ngayon po yung follow me, dalawang mukha yun. Follow me, follow the Lord Jesus Christ while we are here on earth. Dapat po maging Christ-like tayo. Kaya tayo tinawag na Christians, ang ibig sabihin po ng word na Christians, little Christs. Tagasunod ni Jesus. Parang mga ducklings. Di ba mapapanood po natin sa YouTube, yung mga ducklings sunod sa nanay nila? Ganon din po kasi ibig sabihin ng Christian, tagasunod ni Jesus Christ. Hindi lamang yon, hindi lamang tayo susunod sa Kanya, isa sa pamuhay yung buhay ng Panginoon, yung Kanyang mga salita here on this planet. Of course, ultimately, saan pa ba tayo susunod sa ating Panginoon? There in heaven. Yun po yung pinag-usapan natin kanina dito. Sa rapture po, bago yung kahirapang walang pangalawa, yung 7 years, meron munang rapture. Kapag tayo nakasama doon, yun yung talagang totally nakasunod na tayo
sa ating Panginoon doon sa langit. Sa mga makakaligtas naman after nung kahirapang walang pangalawa, kapag sila namatay sa ngalan ni Jesus, ganun din po ang punta nila, they will follow the Lord in heaven. Kaya po mapalad yung taong sumusunod kay Jesus. Dahil wala sila ibang pupuntahan after this life here on earth, kundi langit lang. Kasi dalawa lang naman eh. Di po ba si Jesus Christ, kinote niya yung sinabi ni David? Meron daw daan na para sa tao, parang napaka-safe, napakaluwang. Di ba? Pero yung pala ang pupuntahan, kapahamakan. Di ba sinabi ng Lord yun? Huwag daw tayong dadaan sa very, very wide na daan ng buhay, yung pinaka-easy way sa buhay na napakaluwang. Kasi lahat ng pumapasok doon, they will perish at the end. In short, they will go to hell when they die. Ang sabi ng Panginoon, doon kayo sa dinaanan ko, doon sa narrow gate. Doon kapag pumasok, isa-isa lang. Hindi po pwedeng sabay doon sa narrow gate, isa lang. Kasi po, ang salvation po per person. Isa lang yung narrow gate, isang tao lang pwedeng dumaan, hindi pwedeng buong pamilya sabay-sabay. Per person po yun. Kasi po, ulitin po, ang kaligtasan po per person, hindi pang buong pamilya. Kaya nga po, hindi lahat ng lumaki sa Kristiyanong pamilya, ligtas na rin. Hindi po. Kailangan pa rin ng taong yung igiba pang lahat kay Kristo, kunin yung pinapasa ni Kristo, then magagawa niya sumunod sa ating Panginoon. Yun yung sinabi ng Lord. Kasi po may problema kasi. At inihayag din po ng Panginoon dito sa ating scripture, ano ba yung nagiging problema kasi natin? Bakit hindi natin magawa yung deny yourself, take up your cross daily, and follow me? Bakit hindi natin magawa yun? Makikita po natin dito sa sinabi ng ating Panginoon. What will it profit a man kung makuha man niya ang buong mundo, ang yaman ng buong mundo, kasikatan ng buong mundo, makuha niya ang lahat sa mundo, pero malolos naman ang kaluluwa niya. Hindi lamang yun, kung hindi man mundo, ano raw yung pwede nating ipampalit upang tayo raw makuha natin yung ating kaluluwa? What will a man give in exchange for his soul? Wala rin. Wala. Ang sabi po ng Panginoon dito, wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin. Kasi wala tayong pag-exchange. Pero ang sabi niya rito kasi, maraming tao, knowingly or unknowingly, hindi niya alam lahat ng ginagawa niya sa buhay para niya mag-gain lahat ng meron sa mundong ito. Walang masamang magtrabaho para kumita ng pera. Wala rin namang masama na kumita ng pera kahit walang trabaho. Kasi kahit walang naman trabaho, minsan kumikita ng pera eh. Magbenta ka lang nito, di ba? Maging seller ka, yung mga pagbebentahan, meron kang bakas dun sa nagpabenta. Walang problema dun. Anyway, sort of work din naman yun. Meron ka kasing ginagawa, di ba? Wala pong masamang kumita ng pera. Walang sinabi sa Bible, masamang kumita. Wala pong sinasabi. Pero ang nagiging problema po kasi, kung ang mata natin, ang puso't isipan natin, lahat na lang nakatuon na lamang sa mga bagay na meron sa mundong ito. Yun po ang problema. Kapag tayo makamundo, hindi natin magagawang sumunod kay Jesus. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba kasi meron sa mundo? At yung mundo, yung kamunduhan, lilinawin ko po, hindi ko sinasabing evil yung planet Earth. The planet itself, our planet, is not evil kasi non-living organism yan eh. Wala namang isip eh. Ang Earth, walang kaluluwa ang Earth, walang puso ang Earth. Wala siyang pwedeng gawin para tayo gawing evil. Hindi evil ang planet, pero yung pong kamunduhan ang pinag-uusapan natin dito. I think, alam naman natin yung term na yun, di ba? Ikaw napaka-makamundo mo. At naiintindihan natin ibig sabihin pagiging makamundo. Sa English, napaka-worldly. Pag sinabi natin makamundo, di ba, lahat ng vices na meron sa mundo, lahat ng kalayawan na meron sa mundo, yun, pag sinabing napaka-makamundo mo, ibig sabihin, napakalayaw mo sa buhay. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng pagiging makamundo. Yung pag-usapan natin. Ngayon, bakit nga problema yung pagiging makamundo? Ano ba kasi meron sa mundo? Ayun po, ang pamagat po ng mensahe ng Lord today ay, the world is not enough. Kung sa buhay natin ngayon, iniisip natin lahat ng gusto natin sa buhay, makukuha po natin sa mundong ito, hindi po. Yun po isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng kalaban, na mag-focus ka lang sa mundo, maging makamundo ka lang, magpadulas ka ng magpadulas. Kasama po kasi yan sa pagiging makamundo.
At yan ang nangyayari sa government, di ba? Naranasan namin ni Mrs. yan. Pag hindi ka talaga nabibigay ng padulas, pahihirapan ka para makakuha ka ng permit. Ngayon, kung parte tayo ng sistema nyon, then we are makamundo. So, wala sa mundo. The world is not enough. Ano ba talaga ang kailangan natin? I'm not saying mula ngayon umalis na tayo sa planet Earth kasi hindi yung planet Earth na pinag-usapan natin. Kundi yung ano yung klase ng sistema meron sa planet Earth. Yung nga ang pag-uusapan natin. Yun yung world na pag-uusapan po natin today. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, 15 at 16, ang sabi ng Panginoon through John, do not love the world. Huwag nating mahalin yung kamunduhan, nor the things in the world. At lahat ng mga bagay na kaakibat ng pagiging makamundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Napaka-straightforward. Kung mahal mo ang kamunduhan, hindi mo tataglay ng pagmamahal ng Diyos. Bakit ba? Bakit naman ganun? Parang unfair. Ano ba meron sa mundo? For all that is in the world, lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Kung susumahin daw natin, ano ba meron sa kamunduhan? Tatlo lang daw yun. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At yun daw tinanggap, yun daw tatlong yun, bilang parte ng kamunduhan, hindi siya nanggaling sa langit. Never na manggagaling sa langit sa amang makapangyarihan, anuman meron sa kamunduhang kinalalagyan natin sa ngayon. So sabi po dyan, huwag nating mahalin ang kamunduhan. Huwag nating mahalin yung lust in the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kasi kapag ginawa natin yun, then walang pagmamahal na ipapakita sa atin ng Diyos na nasa langit. Ganun lang po ka-straightforward ang Biblia. Wala pong gray area sa Bible. Kaya nga po, walang papasok sa langit na balimbing. Sa mundong ito, maraming balimbing. Kung sino yung nasa power, dun siya nakakampi. Pag natalo, kung sino yung nasa power, dun naman siya kakampi. Wala pong ganun sa langit, walang ganyang sistema. Ang sabi ng Panginoon, kung sa akin ka, akin ka. Kung sa kanya ka. Huwag kang gigitna. Kasi po, galit ang Diyos sa mga gumigitna. So, sinasabi po dito, kung mahal mo ang Ama sa Ama ka, pero kapag at the same time, sinasabi mo, mahal mo ko, at the same time, mahal mo ang kamunduhan, ang sistema ng mundo, then anak, lumayas ka na sa akin tabi. Dahil anak-anakan ka lang. Akalang lang natin tayo maka-Diyos, yung pala hindi. Yun po yung lilinawin natin ngayon. Para po masalamin natin ang ating mga sarili. Kung tayo'y makamundo or hindi. Kung tayo nakakaranas ng pagmamahal mula sa langit, mula sa ating amang mapagmahal or hindi, baka akala lang natin. Mahirap pong mabuhay sa akala. Akala ko galing sa langit tong lalaking to. Di pala galing sa impyerno. Ang daming ganyang sitwasyon, di ba? Napakatamis magsalita. Yung kanyang yung selling points talaga namang may mga reasons to believe, talagang bibilin mo yung mga sinasabi niya. Kapag andyan na, wala na. Kaya mag-iingat po tayo. So, let's now dive deeper. So, ano raw yung meron sa mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. I think magkakaroon na kayo ng idea, ano ba meron sa lust of the flesh, sa lust of the eyes, at sa pride of life. So, unahin na po natin, lust of the flesh. Ano ba sinabi sa aklat ng Galatia patungkol sa mga bunga ng laman? Kanina sinasabi natin, huwag kang maging makamundo. Ngayon naman po, itinuturo na ng Biblia, huwag tayong makalaman. Hindi ko sinasabing huwag na tayong kumain ng pork. Ibang pagiging makalaman po ang pinag-usapan natin. Ano ito? Basahin po natin ang Galatians 5:19-21. Ang sabi ng Holy Spirit through Apostle Paul, now, the works of the flesh are evident. Ano raw kasi meron sa laman? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, o pagsamba sa Diyos-Diyosan, sorcery, enmity, strife, jealousy, yung pong negative na klase ng jealousy, yung jealousy pumapatay, yung jealousy sumisira ng buhay na may buhay. Ano pa? Fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, yung pagkainggit na pumapatay, sumisira, drunkenness, orgies, and things like this,
kapag meron daw tayong ganyan, I warn you, ang sabi po ng Biblia, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Malinaw po sa Biblia kung sino ang papasok sa langit at hindi. Dito po nakita natin kung sino yung mga hindi papasok sa langit pag siya namatay. Lahat ng taong ginagawa ang mga pinag-usapan po natin at more, yun po yung sinabi ni Pablo, at iba pa, hindi po papasok sa kaharian ng langit. For me, wala nang ibang pinakakawawang taong mabubuhay sa balat ng lupa, kundi yung mga taong kapag namatay, hindi papasok ng langit. Yes, kawawa yung walang makain. Pero mas kawawa yung mga taong hindi papasok ng langit kaysa sa taong hindi kumakain ngayon. Kasi po napag-usapan na po natin, sa langit po, andun lahat ng sagot sa lahat ng ating mga hinahanap. Sa langit po, in short, sa langit, there will be tears no more. Wala na raw pagluha sa langit. Wala nang kahirapan. Ang lahat ay pawang kasiyahan sa harapan ng amang makapangyarihan. Yun ang wag natin ipagpapalit. Yung nga lang po, meron tayong lifetime here on this planet na kinakailangan nating iwasan ng lahat ng mga ito. Ito pong strife, ibig sabihin ng strife po, laging nakikipagtalo. Ako, ayaw ko din sa mga taong laging nakikipagtalo. Ibang konting kipot, makikipagtalo na kaagad. Sino ang gusto ng ganun? Okay lang ba sa'yo, Kuya Jovel? Yung laging nakikipagtalo? Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Ano naman sabihin ng dissension naman? Itong dissension, i-times 5 nyo yung strife, yung pakikipagtalo. Ito namang dissension, ito yung mga tipong talagang humumiwalay na. Kasi lagi siyang ganun. Anyway, yung mga taong lagi nakikipagtalo, hinihiwalayan talaga. Nilalayuan. Ang dissension naman, lagi siya nakikipagtalo to the point, nasisira yung relationship. Doon naman pupunta yung lagi nakikipagtalo eh. Minsan-minsan naman, sumang-ayon ka naman dyan. Lahat ng sabihin ko na lang, lagi mong ayaw natin ng ganun, di ba? Kung nasa point naman, kinakailangan tayo itama, walang problema doon. Pero yung lagi lang nakipagtalo, even sa small details, ayaw natin ng ganun. Kailangan medyo magbigay naman na tayo ng konting leeway sa bawat isa. Mas unahin na yung harmonious na pamumuhay kasi lagi naman nakikipagtalo. Di ba? So yan po. At higit pa dyan, yan daw yung mga tao, kapag taglay nila yung lust of the flesh na ito, na binasa natin, will not enter heaven. So, if they have this, paano silang makakasunod kay Jesus? Hindi sila makakasunod kasi nga sabi ni Pablo, hindi sila papasok sa langit. So, in short, hindi sila papasok sa langit kasi hindi sila makasunod kay Jesus because they have all of these things sa kanilang buhay. So, basahin niyo po. Baka naman tayo fits of anger. Ito naman yung merong rage. Laging galit. Kaya pa yung mga mukha natin, pinapractice naman yun, lagi kami tinuturo sa mga kapatiran, smile, di ba? Smile. Kasi gusto ba natin yung taong pag tinignan mo, parang lagi nakakaamoy ng mabaho? Gusto ba natin yung ganun? Oh, masaya ka na dyan sa mukha mong yan, ha? Oo, napakasaya ko na. Tapos yung mukha niya, di ba, parang nakalamukos na Reynolds foil. Practice lang po yun. We must learn how to smile, di ba? Kunti lang naman yun. Ano sinabi nila scientifically daw, mas marami raw muscle ang kailangan para maging malungkot. Mas maraming muscle daw ang kailangan dyan. Pero pag smile daw po, konti lang. Walang ka-effort. Kaya po, pag-practicein po natin yun, kahit walang ibang tao, kasi malay mo, meron pala nakakakita sa atin. Si Eric nasa itaas, mukhang bugnot na bugnot. Kaya, isipin natin minsan yun, teka, baka masyadong mukha akong di ba? Walang pag-asa sa buhay. So, ngiti lang. Ayusin, napapractice naman siya. Especially po pag tayo mga anak ng Diyos. Paano ka mag-share ng Word of God? Kung mukha ko lagi malungkot na lang, mabuhay ang Panginoon. Purihin siya. Hindi po ba ang sagwa? Ang sagwa, di ba? So ipakita sa mukha, ipakita sa buhay. Mas lalong kapani-paniwala po yun. Hindi sa pagiging plastic, kundi not by flesh kasi yung ligayang meron tayo, kundi through the Spirit of our Lord Jesus Christ. So yun po yung lust of the flesh. Mga kalayawan, mga gawain sa buhay na hindi naman nakakatulong, mas lalo pang nakakasama. At lalong hindi papasok sa kaharian ng langit. Number 2 po, lust of the eyes. Yan, itong mga matang ito. Sabi nga natin, di ba? Ingatan kung saan tumutuon ang ating mga mata. Masahin po natin yung Matthew 6:22 hanggang 24. Si Jesus Christ po ang mismo nagsasalita dito.
Ang sabi ng Lord, the eye is the lamp of the body. Ang mata, ang ilaw ng ating buong pagkatao. So, then if your eye is clear, your whole body will be full of light. Kung malinis daw ang ating mga mata, ang pumapasok sa mga matang yan, then maliwanag ang ating buong katawan ng ating buong pagkatao. Your body will be full of light. But, if your eye is bad, or ibig sabihin, hindi naman, bakit, kung ba kiratan mata ko, bad na? Hindi. Kung ang lagi natin tinitignan yung mga bagay na hindi nararapat, yun po yung bad eye. Then your whole body will be full of darkness. Kadiliman na lang ang siyang ipapasok sa atin. So dito po muna tayo. Maraming bagay sa mundo, wag nating tititigan. Kasi po nagsisimula yan sa pagtingin. Meron po kaming paboritong kanta ni Steve Green, di ba? Oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little eyes what you see. Di ba? Kasi kung saan laging nandun ang mata, sigurado ang puso nakasunod na dun. So mag-iingat po. Pag pumunta ka sa isang lugar, lagi ka nakatingin doon sa bagay na yan. Pag nakatalikod ka, talagang nakafocus ka doon, di ba? Kung hindi man bagay, something else. Kunyari, tao naman. Ang gawain ng mga babae, gawin tignan ka saan ka nakatingin. Di ba? Mabulan ang ginagawa ng mga babae yon. Tama yun. Kasi ang mga mata po ng mga lalaki, with due respect sa ating mga kalalakihan, masyadong malikot ang mga mata ng mga lalaki. Compared naman sa mga babae. I'm not saying na kayo ligtas. Siyempre, lahat tayo pare-pareho nagkakasala dito. Pero mag-ingat daw sa ating tinititigan. Walang masama na tignan mo. O, tinitignan ko lang to ha. Yeah. Pag nakadikit na, di ba? Mahirap na yun. Kasi hindi na lang mata ang nakatuon doon. Pati puso, pati isipan. Sumisira ng pamilya yun. Ang example na po natin dyan dito, kayamanan, di ba? Walang masama na tayo tumitig sa mga magagandang kotse, tumingin sa mga bagay na yan, pero nawa, hindi pumapasok sa loob ng mga mata natin. Wala namang problemang mag-admire. Admiration is not bad at all. Pero I think alam natin kapag hindi na admiration lang ang ating nararamdaman, sa tuwing meron tayong tinitignan ano ang klase ng mga bagay, dumalo ka sa church, wala ka namang ginawa kundi titigan yung relo ng kapatid. Wala naman siya masama doon kasi nakatitig ka na, kailan kaya ako magkakaroon doon? Gagawin ko ang lahat para magkaroon din ako noon. Yung pastor, nagsishare ng gospel, hindi mo na narinig. Kasi sa iba na naglalaro ang ating mga mata. Sa mga malalaking church po, iwasan natin yung ganon. Kasi napapansin ko rin siya. Dapat po ang ating pansin, laging nandun sa harapan. Alam niyo po ba na ako mula na ako magsimula sa gawain, lagi po ako umuupo sa harapan. Alam po ni Joy yan at ng aking mahal na biyanan. Hanggat maaari, ayokong umupo sa likod. Gusto ko sa harapan. Una, syempre, meron ako ministry. Part po ako ng youth ministry nung araw at naging part din po ako ng music ministry, ng men's ministry. Lagi ako nasa harapan. Pangalawa, ayoko po kasi ng marami ako nakikitang iba. That is my personal na preference. I just want really to focus doon sa pastor at sa lahat ng kanyang mga sinasabi about the Lord, about our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang delikado po kasi ganito. Hindi natin namamalayan yung mga mata natin, nakatingin na lamang sa kayamanan ng mundong ito, nakatingin na lamang sa lahat ng kumikinang, sa lahat ng mga bundle, bag, malay-maletang pera sa mundong ito. Hindi natin namamalayan, punong-puno na pala ng kadiliman ng ating pagkatao. Punong-puno na tayo ng desire na magkaroon nun. Regardless ano man ang gagawin ko, ang mahalaga, makuha ko siya. Yun po yung sinasabi rito. Pag nasanay tayo doon, akala natin liwanag pa rin na nakikita natin o liwanag pa rin ang nasa ating mga puso't isipan. Pero ang sabi diyan, if then the light that is in you is darkness, akala mo light pa rin yung darkness na nasa iyo, how great is the darkness? Kawawa yung mga taong akala nila yung maling ginagawa nila, tama. Wala namang masamang kumita. Wala namang masamang talagang kumita. Pero ang lagi nating sinasagasaan, yung araw na pagsamba sa Diyos. Then kahit napakaganda pa ng ating layunin para kumita, nagiging masama yan sa mata ng ating Panginoon. Simply because meron siyang commandment. 6 na araw sa'yo, 1 araw sa akin. Period. So, gaano man kaganda yung hangarin natin kumita,
Kung yung iba-ibang isang linggo ibinigay natin sa sarili natin, hindi sa Diyos, then baliwala yung magandang adhikain natin. Ulitin ko po, hindi pwedeng yung maganda nating adhikain, mas gaganda pa, mas aangat sa kagustuhan ng Diyos. Kahit lahat ginagawa ko para mabuhay ang pamilya ko, and yet kinakalimutan ko ang Diyos, hindi maganda ang tingin ng Diyos doon. Ang mangyayari po, kikita tayo, pero hindi nanggaling sa langit. Nanggaling lang sa atin, at worst, baka nanggagaling sa kalaban o sa kamunduhang pinag-uusapan natin today. So don't forget that one day for the Lord. Sabi nila, magtampo ka na sa lahat, huwag lang sa bigas. Huwag na bigas. Huwag lang sa Diyos. Doon tayo sa ultimate. Magkulang na tayo sa lahat, huwag naman sa Diyos. Kung kaya nating wag magkulang sa lahat at hindi nagkukulang sa Diyos, very good, excellent. Pero kung sakali man hindi talaga natin maibigay ang lahat para sa kapwa-tao, ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Sa kahirapan ng buhay ng Pilipinas, saan pa tayo tatakbo? Sa Diyos siyempre. Tumutugon po ang Diyos sa panalangin. Totoo po yan. Marami sa atin nakaranas nun. Kapag tayo nanalangin ng taos puso at mayroong pananampalataya at pagsunod, ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi at higit pa. Nasa Biblia po ang mga bagay na yan. Ang sabi din ng Panginoon, no one can serve two masters. Bakit hindi ako pwedeng magsilbi sa dalawang boss? Bakit po? For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. In short, ang sabi ng Panginoon, you cannot serve God and money. Marami pong tao, hindi maibigay sa Diyos yung Sunday, gusto pa rin kumita. Galit na galit ang Diyos sa ganyan. Marami po kaming kasama dun sa abroad. Kung kailang Friday worship, kasi po ang Sunday namin sa abroad, Friday. Lahat kami, yun ang pagsamba namin Friday. Bakit to? Ano nangyari sa'yo? Ba't nawala ka? Nag-overtime ako. O bakit? Magkano ba tinita mo dyan? 30 reals. O let's say, 30 pesos. 30 pesos? Nagtrabaho ka for 30 pesos or 300. Hindi ka sumambad, dumalo sa Diyos na kaya magbigay sa iyo ng lahat-lahat. Hindi kasi siya patas hindi pantay, hindi tamang kaisipan. Yung 300 mo, isang labas mo lang yan, ubos ang 300. Kung inuno mo ang Diyos, kaya niya magbigay ng something na una, hindi agad nawawala. Pangalawa, pag nabigay ang Panginoon, liligaya ka talaga at hindi ka bitin. So simpleng-simpleng analogy lang, ipinagpalit mo ang Diyos sa 30 reals, parang Judas lang, 30 pilak. Kahit kung kita pa po tayo ng 5,000 or magkano mang malaking halaga, huwag po nating ipagpapalit ang Diyos. Kasi po, ang Diyos, hindi tayo pinagpalit ng Diyos. Pwede namang ang Panginoon, nung nahihirapan na, bigla niya binalibag yung krus, sabi ng Panginoon, hindi na. Bakit ko pa gagawin itong mga ito wala namang panahon sa akin pag Sunday. Alam ng Lord, ang Lord po kasi omniscient, alam niya ang lahat. Habang pasan ni Jesus Christ, yung kanyang napakabigat na krus patungong Kalbaryo, nasa isip tayo ng Panginoon, nasa puso't isipan tayong lahat ng ating Panginoon. Kung maiba-iba lang ang Panginoon, kung ako ang nasa kalagayan ng Panginoon, ang naisip ko, hindi naman dumadalo ng Sunday ito. Bahala ka na dyan. I quit. Babalik na lang ako sa normal na buhay ko. Kasi po hindi ganun si Lord Jesus Christ. Jesus Christ will never quit on us. God will never quit on us. So do not quit. Sa napakasimple lamang naman na pwede nating ibalik sa Panginoon. And that is yung pagsamba every Sunday. Mga kapatid, naranasan ko na po, hindi enough na tayo matalino. Hindi enough na tayo masipag. Hindi enough na tayo determinado sa buhay. Hindi po enough yan kung wala ang Diyos. Kasi ang Diyos talaga, kung meron tayong sipag, tiyaga, determination in life, tapos meron pang Panginoon na nangangalaga niyan, nandun talaga ang tagumpay sa buhay. Walang problemang maging masipag, pero dapat masipag at makadiyos. Hindi pwedeng masipag lang. Walang pupuntahan yun. Kung meron mang pupuntahan yung sipag mo, konti lang ang mararating nun. Kailangan po ang Lord sa buhay natin. Hindi tayo kailanman bibitinin ng Panginoon pagdating sa pagpapala. Pagpapalang tunay, pagpapalang walang masasaktan, pagpapalang lahat masaya at maligaya. Pagpapalang hindi bitin, kundi full, punong-punong klase ng pagpapala.
So, sa loss of the eyes, ingatan natin kung saan tayo lagi nakatingin. Specifically po kasi dito, nakatingin yung taong kinakausap ng Panginoon sa yaman. Wala pong masamang yumaman. Basta tayo nagpapakayaman sa tulong ng Diyos. Hindi natin kinakalimutan ang Diyos. Yun ang tunay na yaman. Wala pang sinabi sa Biblia na masamang yumaman. Meron lang kasi nababanggit sa Biblia, mayaman, pero hindi sumusunod kay Jesus. Walang pananampalataya kay Jesus. Kaya ano nangyayari? Yung yaman nila saan napupunta? Wala. Okay, next po. Sa pangatlo, pag-usapan po natin yung pride of life. Ito po yung mga kayabangan sa buhay. Okay lang po ba sa inyo? O gusto niyo po ba yung meron kayong kasamang mayabang? Meron ba dito na gusto ko maging kaibigan mayabang? O ba't mo naman napili yan para magmapangasawa mo? Ang yabang kasi. Ang yabang kasi kaya pinakasalan ko. Gusto ba natin yung ganun? Walang tao na gusto ang mayabang. Kung meron man, parang something strange sa taong yun. Ang Diyos po ganun din. Ayaw ng Panginoon sa mga full of pride, sa mga boastful. Remember Satan? Ano ba muna nagkaroon si Lucifer bago siya naging Satanas? Kayabangan. Nang mayabang siyang kaya niyang pantayan ng Diyos, at lalo pa, sabi ni Lucifer, hindi ko lamang papantayan ng Diyos, lalagpasan ko pa. Anong nangyari kay Lucifer? Ibinagsak ng Panginoon. Mula sa pagiging magandang anghel, naging Satanas, naging halimaw. Dati siyang puno ng liwanag, ngayon si Lucifer, naging Satanas, puno ng kadiliman. Simply because of what? Ang yabang kasi. Ang yabang. Kaya huwag tayong mayabang. Ang sabi po dyan, talking about the enemy, di ba? Ito yung eksenang ang Panginoon, dinala ng kalaban ni Satan sa ilang para tuksohin. Andito tayo ngayon sa isang pagkakataon na kung saan yung pangatlong testing ni Satan sa ating Panginoon upang kung ikaw talagang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ito. Maraming hindi siya nakapasa, si Lucifer, si Satan. Ito po yung isa. So, the devil took Jesus Christ to a very high mountain and showed the Lord Jesus Christ all the kingdoms of the world and their glory. Tingnan mo, Jesus. Ang gaganda, di ba? Tingnan mo ang Dome of the Rock. Ginto, gold-plated yan. Alam niyo po ba yung Dome of the Rock ng mga Muslim sa Israel ngayon? Yung kala mo, dilaw lang yun. Gold-plated po yun. Gold yun. Kaya binabantayan din yun kasi gold. So pinakita ni Satanas ang lahat ng kagandahan ng mga cities sa mundo, yung karangyaan ng mga syudad na ito, pinakita niya. Ang sabi ngayon ni Satanas, sa ating Panginoon, Jesus, lahat ng mga bagay nito ibibigay ko sa iyo. Pero, kinakailangan mo munang lumuhod sa aking harapan at sambahin mo ako. Ganun po ang kalaban. Ang kalaban po, nagbibigay ng mga karangyaan, kapangyarihan sa buhay. I think makakarelate tayo ng todo dito sa nangyayari ngayon sa government natin. Para saan ba yung perang ninanakaw nila? Para saan ba yung mga mali-maletang pera na nininakaw nila mula sa atin? Para saan yun? More power. Money equals power. Kaya po nahihirapang ipakulong yung mga yan kasi yung perang ninakaw nila sa mga bulsa natin, ipinambabayad nila sa mga attorneys, ipinambabayad nila sa mga politiko para tumahimik ang mga bibig. Money equals power. Kapag meron kang money and power, napakadali ng buhay. You can do anything that you want. At yun ang ino-offer ni Satanas, basta't lumuhod ka lang sa akin, Jesus, at sambahin mo ko. Pero, ano sinabi ng Panginoon? Jesus said to him, "Go, Satan, dumayas ka, Satanas. For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only." Nang marinig ni Satanas at siya'y tunay nang napahiya sa pangatlong pagkakataon, the devil left him. And behold, dahil sa pagiging tagumpay ng ating Panginoon laban sa mga panunukso ni Satanas, dumating ngayong mga anghel at nag-minister sa ating Panginoon. Ang mga anghel po kasi, they are ministering spirits. Ibig sabihin po, meron silang ginagawa para tayo po bigyan ng ginhawa, kung tayo nanghihina, tutulungan tayo. Marami pong example sa Biblia kung saan ang mga anghel nagpapadala ng pagkain, di ba? At sabi rin po sa aklat ng Salmo,
meron daw mga anghel na kapag nahulog ka, kaya kang saluhin. Yung kinukwento ni Ate Lita, biblical po yun. At ginamit din ni Satanas yun nung una bago itong panghuli na ito. Sige nga, Jesus, magpatihulog ka. Anyway, sinabi naman sa Biblia, di ba? Na kapag nahulog ka, merong anghel na sasalo sa'yo. Pero hindi bumigay ang Panginoon doon. Kasi totoo naman kasi sinabi doon, nasa Book of Psalms po yun. Tunay na ang mga anghel, ang kanilang mga trabaho, minisa sa atin, ingatan tayo. Ingatan tayo. At yun ang nangyari, nang magtagumpay ang Panginoon, sa 3 klase ng tuksong inihain ni Satanas, dumating ang mga anghel at siya'y tinulungan. Why? Bakit nang minister ang mga angels kay Jesus Christ? Kasi po, remember, 40 days and 40 nights po na si Jesus Christ walang nakakain. Hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights at wala rin po siyang ininom. So, meron possibility, even though it's not written in the scripture, yung ministering na ginawa ng mga angels, binigyan siya ng nourishment bodily. Physical nourishment. Even though hindi na po yun nabanggit. So, dito po tayo. Pagdating po sa kayabangan, pagdating sa mga kahambugan, maraming tao, yun ang kanilang pakay sa buhay. Di po ba nakakapagtaka? Kapag ang mahirap po nagnakaw, maintindihan mo pa kasi mahirap walang makain. Pag kumalam yan, hindi lang siya. Pag yung mga anak niya walang makain talaga, makakagawa siya ng something na hindi maganda. Right? Even though masama yun, ang mahirap tuloy nakakagawa ng ganun. Ang nakakapagtaka, bilyonaryo na nagnanakaw pa. Yung mahirap, meron pang chance ang pumasok sa kaharian ng langit. Yung ganung klase ng mga mayayaman, hindi sila kailanman papasok sa kaharian ng langit unless magbago sila ng isip, tumanggap sila kay Jesus Christ, at katulad ni Zacchaeus, isoli nila lahat ng mga ninakaw nila. At yun po yung kadalasang hindi nagagawa ng mga politikong nagsasorry. Di po ba, kailan lang may mga politiko, humihingi sila ng tawad, mga religious leaders na nagkamal ng pera mula sa members, hingi ng tawad, patawarin niyo ako mga kapatid, patawarin niyo ako Pilipinas, inaamin ko po, naging magnanakaw ako, inulimbat ko po ang mga pera ninyo. Pero behold, nagbago na po ako, hindi ko na po gagawin yan. Kung kapos yun. Ang sabi po sa Biblia, pagtapos mo magsisi, ibalik mo yung ninakaw mo. Yun po yung example na nakita ng Panginoon kay Zacchaeus. Lord, kung meron man po akong ninakawan, kung nangulimbat man ako, Panginoon, since I love you now, Jesus Christ, meron akong faith sa inyo, isosoli ko po lahat ng ninakaw ko. Hindi lamang yun. Ilang patong na pagbabalik ang gagawin niya kasi kumita na siya dun Nagnakaw siya ng 1 billion, ibinistis niya, yung 1 billion naging 5 billion ngayon, isoli mo hindi yung 1 billion. Yung 5 billion na kinita mo sa pagnanakaw, yun ang isosoli mo sa Panginoon. Yun po ang biblical na standard. Kasi ngayon po ba may mga ganyan? Wala, di ba? Nagsosorry lang. Pasensya ka na, nakalimutan ko na habang buhay. And that's it. Tapos ang kwento. Tayo po hindi. Kailangan ibalik. Kung hindi man natin kaya ibalik ng ika-5 patong, ibalik natin at ipanalangin natin ang bawat isa. Kasi mahirap po talaga yan. Di ba? Mahirap yon. Pero ipanalangin natin, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Meron nga kasabihan, di ba? Laki sa layaw. Di ba? Laki sa layaw. Mga taong mga laki sa layaw, gusto nila ang buhay nila ganyan. Nasa kapangyarihan, nasaan? Punong-puno ng kayamanan at kayabangan. So iiwasan po natin ang pride, ang boastful pride of life. Ngayon, paanong nangyari? Paanong nangyari na nagkaroon ng ganyan sa mundo? Kasi remember po, di ba? Nang likhain ng Panginoon ng mundo, nung panahon ni Eva at ni Adan, paraiso ang mundo. Paraiso ang lupa. Ano nangyari sa paraiso? Kanina pa pinag-uusapan natin sa pag-aaral through si Sir Joy na magkakaroon ng 1,000 years reign o paghahari si Jesus Christ dito sa lupa at ibabalik niya, i-restore niya ang Eden. Ibabalik niya yung paraiso. Bakit kinakailangan siyang i-restore? Ano nangyari? Simply because the enemy is hostile to Jesus and His followers. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4:3 and 4, even our gospel, ang salita po kasi ng Panginoon, merong puwersang kumikilos sa munding ito para takpan ang puso't isipan ng mga tao. Kaya po may mga tao, even though nakakarinig sila ng Word of God, hindi na naiintindihan. Bakit? Meron kasing kaaway na kumikilos behind. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Bakit sila nasa ganung klase ng kalagayan? Hindi na naiintindihan. So sila napapahangit, napapahamak. Bakit?
Dahil ang kanilang puso't isipan ay ano raw? Tinakpan ng God of this age, and that is Satan himself. Yung ahas na, lumoko kay Eden at Eve, yun din po yung sa panahon natin ngayon, lumoloko sa atin ng patuloy. Yung pong mga panunuksong ginawa ng ahas kay Eva, hindi po yung klase ng panunuksong ibinibigay sa atin ni Satanas today. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Nanggaling po lahat yan kay Satanas. Yun po yung in-offer niya kay Eve at yun pa rin ang ginagamit niya sa atin. Kung paano si Eve naloko, tayo po huwag nang magpaloko. Sabi nga nila, wala namang manduloko kung walang nagpapaloko eh. Totoo yun. Wala namang mabubudol kung wala namang nagpapabudol kasi. So, maging matalino. Naniniwala ako doon. Naniniwala, kung matalino kang tao, hindi ka magiging biktima ng mga ito. At lalo na kung ang Diyos ay kasama mo. Whose minds of God this age is blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Si Satanas po ang punot dulo kung bakit ang mundo naging makamundo. This is our enemy. Ngayon po, paano ngayon yan? Hindi naman ako pwedeng makipagsuntukan kay Satanas. Espiritu siya, tao lang ako. Anong laban ko sa kanya? Yung pong laban na pinag-usapan natin, hindi natin laban. Yung po ay laban ng Panginoon sa kalaban na pinag-usapan natin ngayon. Jesus has triumphed over the world and everything in the world. Ang sabi ng Panginoon, bago siya pumanaw, bago niya ibigay yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo for us, sabi niya, nag-iwan siya ng mga paalala, admonition, advices sa mga apostol, at kasama yung sinabi ng Lord, sabi niya, these things I have spoken to you, lahat ng itinuro ko sa inyo, sinabi ko sa inyo, that in me, you may have peace. Kasi po, alam po natin na bago pa mamatay ang Panginoon, grabe na yung klase ng pagpapahirap na ibinibigay sa kanya ng mga unbelievers. Una, ng mga Pariseo, Saduceo, mga Eskriba. Pangalawa, yung mga tao, yung mga mayayaman, lahat sila galit sa Panginoon. At since galit sila sa Panginoon, pinapahirapan din nila yung mga apostol. Ngayon, yun po yung pinag-aalala ng mga apostol, Lord, pag nawala ka, ano yung pwede namin gawin laban sa mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, hindi nyo kinakailangan lumaban. Ang kinakailangan nyo, magkaroon ng kapayapaan. At yun nga raw po, ginawa kong lahat, sinabi po ang lahat ng ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. In the world na pinaghaharian ng kalaban, you will have tribulation o mga kahirapan. But take courage, sabi ng Lord. Take courage. I have overcome the world. Hindi lamang na-overcome, natalo ni Jesus Christ yung world, yung worldliness, even the prince, the God of this world, tinalo na po ng ating Panginoon. Satan is already defeated. Talunan na po ang kalaban. If Satan is defeated, it's easier for us na wag mahulog sa pagiging makamundo. It's easier for us na wag mahulog sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, pag-isipan po natin maigi. Maaring meron tayong ginagawa na pasok sa tatlong pinag-usapan natin. Meron pa po tayong pag-asa. Dahil ang Diyos ay buhay, siya yung patuloy na makikipaglaban para sa atin. And last po, verse to ponder. Ang sabi sa 1 John, the world is passing away. Itong mundong ito, yung kamunduhan ko, it will pass away. Mawawala yan isang araw. At lahat ng laman niyang lusts. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, lahat yan mawawala. But, the one who does the will of God abides forever. Kung susundin natin lahat ng itinuturo natin, Panginoon, hindi tayo mahuhulog sa bitag ng kalaban. Makakawala tayo sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, and ultimately, sabi diyan, abides forever. Abide forever here on this planet. This planet is not forever. It will pass away. Abide where? Abide forever sa piling ng ating Panginoon sa langit. Mga kapatid, lahat po ng pinag-uusapan natin, ang pinakadulo, langit lagi. At yun lamang po ang pagkakaiba, upang tayo makapasok sa langit, meron tayong mga bagay na kailangan nating isuko sa ating Diyos na buhay.